Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Ang Demonic Martial Alliance, na mas kilala bilang Demon Hall, isa sa mga bantay sa pasukan, nang makita ang dagsa ng tao, ay namangha sa dami ng mga dumalo. Ang isa pang bantay naman ay tila normal lang ang reaksyon at nagsabing, "Natural lang yan." Sabi nila, basta magaling ang talento mo, tuturuan ka nila ng demonic martial arts kahit anong pangkat mo pa. Sinong tanga ang magpapalampas ng ganitong pagkakataon? Napabuntong hininga ang unang bantay, sabay murmurang, kung siya lang daw ay mas bata pa, sana ay sumali rin siya. Habang nag-uusap sila, napukaw ang atensyon ng pangalawang bantay sa isang taong nakatayo sa gitna ng karamihan. Sa ayos ng binata, ang kanyang kasuotan at itsura, napatanong ang bantay sa kasama niya kung may namatay ba. May namatay. Sino naman ang mamamatay? Hindi pa nga nagsisimula ang 10 Demon Hall Tournament. Ayan ka na naman, mahilig manghula. Pero iginiit pa rin niya, dahil habang nakatitig sa binata, tinanong niya, ano bang meron sa batang mukhang tagapagsindi ng kandila sa burol na yan? Tahimik lang na nakatayo ang binata, mag-isa, nakatingala sa langit habang abala sa malalim na pag-iisip. Sa kanyang mga matang kulay dugo, mahina niyang nasambit sa kanyang isipan. Dito na magsisimula, Lolo. Sinimulan niya ang isang tahimik na pag-uusap sa kanyang sarili. Bael, ang mahalagang pangalang ibinigay sa akin ni Lolo. Nagbalik sa kanyang alaala ang mga araw na tinuruan siya ng kanyang lolo sa propesyon ng paglilibing sa mga yumao. Naalala niyang sinabi niya noon sa kanyang lolo na ang bangkay sa harap nila ay isang dalubhasa sa isang uri ng sword fighting style na napakabilis. Ipinaliwanag niyang napansin niya iyon dahil sa pambihirang kondisyon ng mga kalamnan sa kaliwang binti ng lalaki, lalo na sa harap na bahagi ng kanyang binti, isang natatanging katangian ng mga gumagamit ng ganoong estilo ng paghawak ng espada. Ngumiti ang kanyang lolo, humanga sa matalas na obserbasyon ng kanyang apo, at pinuri siya. Isang likas na bihasang tagapaglibing mula sa langit. Maligaya siya noon, dahil anuman ang hirap na pinagdaanan niya, lagi niyang kasama ang kanyang lolo, hanggang dumating ang gabing iyon. Isang gabi, habang natutulog si Buunil, papunta na sa kama ang kanyang lolo. Inangat niya ang kumot upang tumabi sa apo, ngunit biglang tumigil siya nang may kakaibang hanging umihip sa mga tahimik na puno at dahon ng kawayan. Dahil dito, itinagilid niya ang kanyang paningin patungo sa bintana, sumilip sa labas upang tingnan kung may kakaibang presensya. Wala siyang nakita, ngunit sa halip na mapanatag, isang kaba ang biglang sumakaw sa kanyang dibdib. Napabuntong hininga siya ng malalim, tumalikod sa bintana, at mahina niyang binigkas. Ang mababait, kailanman ay hindi ka hinahanap, at ang mga naghahanap sa iyo, kailanman ay hindi mabait. Lumingon siya kay Yunil at marahang tinapik ito upang gisingin. Dahan-daw ang nagmulat ang bata, medyo antok pa at ayaw pang bumangon. Nang maupo si Yunil, ngumiti ang kanyang lolo at nagsabi, "Maglaro tayo ng isang laro. Tingnan natin kung sino sa atin ang mas magaling magpanggap na patay." Napakurap si Yil sa gulat. Ngayong gabi, tanong niya, sumagot ang kanyang lolo, "Kapag magaling ang pagkakagawa mo ngayon, bibilhan kita ng kasuotan at espada na matagal mo nang gustong-gusto." Agad nagliwanag ang mga mata ni Yil sa tuwa. "Talaga?" tanong niya nang may halatang pananabik. Ngunit sabi ng kanyang lolo, "Subukan mong kayanin hanggang pagsikat ng araw." Nabigla si Yunil. May halong takot sa boses niyang nagtanong. Hanggang pagsikat ng araw." Hindi siya sinagot ng kanyang lolo. Sa halip, tahimik na isinara ng matanda ang takip ng kabaong kung saan nakahiga si Yunil. Isang malamig na tunog ng kahoy ang umalangaw-ngaw sa gabi.
Pagkatapos noon, tumalim ang tingin ng matanda habang hinarap niya ang dilim sa labas. Lumabas siya ng bahay, dala ang kanyang espada. Sa labas, may isang misteryosong lalaki nang naghihintay sa kanya. Tinawag siya ng lalaki, "Magaling kang magtago, parang daga. Di ba't ganun nga, Seven-Branch Demonic Blade, Ushang?" Ngunit agad siyang sinagot ng matanda, malamig at mahinahon. "Matagal ko nang hindi naririnig ang pangalang yan." Ngumisi ang misteryosong lalaki at inuyam siya. "Ikaw, na dating deputy master ng palasyo, ngayon ay nagtatago bilang isang abang tagapaglibing." Isang kahabag-habag na buhay para sa isang mandirigma. Habang binibigkas ng lalaki ang mga salitang iyon, nag-iba ang mukha ni Ushang. Ang galit ay gumuhit sa kanyang mga mata. Mula sa kanyang espada, sumiklab ang pulang aura, madilim at nakakatakot. Habang sumugod siya ng buong bilis, ang kanyang tibak ay humahati sa hangin patungo sa matanda. Ngunit nananatiling kalmado ang matanda, hindi man lang natinag. Isang matinding liwanag ang sumabog sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga espada, nakasilaw, halos pumutol sa katahimikan ng gabi. At nang mawala ang liwanag, ang matanda ay nakatayo pa rin. Tahimik, kalma, hindi natitinag ang matanda. Sa isang casual na galaw, hinawakan niya sa pagitan ng kanyang mga daliri ang espada ng kalaban, pinigilan ito ng may kahangahangang katiyakan. "Tinanggap ko ang trabaho bilang tagapaglibing," sabi niya sa kalmadong tinig. "Hindi para mabuhay sa awa ng mundo, kundi upang magbayad sa aking mga kasalanan." Ngumisi ng masama ang misteryosong lalaki, ang ngiti niya'y lumawak, at sa kanyang mga mata ay kumislap ang kasabikan sa laban. Pagkatapos, inumalok ng matanda ang sariling buhay. "Kung papatayin mo ako," sabi niya, "gawin mo ito sa ibang lugar. Huwag mong idamay ang mga inosente." Tumawa ng mapang-asar ang lalaki, ang tunog ng kanyang tawa ay parang lason sa hangin. Pagharap niya palayo, sumang-ayon siya sa hiling ng matanda. "Fine," sabi niya, "pero huwag kang magtatangkang tumakas." Habang naglalakad sila palayo, nakatuon lamang ang tingin ng matanda sa kanya. Tahimik, malamig, at imposibleng basahin ang ekspresyon sa kanyang mukha. Samantala, sa loob ng bahay, nanginginig si Yunil sa loob ng kabaong kung saan siya iniwan. Lumakas ng lumakas ang panginginig habang pilit niyang itinutulak ang mabigat na takip ng mag-isa. Pagkalipas ng ilang saglit na puno ng tensyon, nagtagumpay siyang maitulak ito, sabay isang malalim at nanginginig na buntong hininga ng ginhawa. Tumayo siya sa tabi ng kabaong, ang luha sa kanyang mga mata ay may halong ngiti, habang nanginginig siya sa lamig. "Hindi ko na kaya," sabi niya sa basag na tinig. "Gusto ko talaga yung uniforme at espada, pero sobrang lamig na." Paglingon niya, napansin niya ang sirang pintuan papalabas. Ang mga bakas doon ay nag-udyok ng matinding kuryosidad. Mahina niyang tinawag, "Lolo." Dahan-dahan siyang naglakad sa loob ng bahay, sumisilip sa paligid, sabay bulong. "Nasaan siya? Karaniwan nandito lang siya pagkatapos natin maglaro." Tinawag na naman kaya siya ng mga enforcers. Habang nag-iisip, binuksan niya ang pintuan palabas, nakakunot ang noo. Pagkatapos ay umiling siya, "Hindi, imposible. Hindi naman nila kami tinuturing na tao, dahil tagapaglibing lang kami." Ngunit nang idilat niya ang mga mata, bigla siyang natigilan. Mahina niyang nasambit. Sa harap niya, wasak ang paligid. Ang lupa ay puno ng malalalim na hiwang gawa ng espada, mga bakas ng isang lab ang naganap sa loob lamang ng isang iglap. Mabilis ang tibok ng puso niya. Habang nilalamon siya ng kaba, tumingin siya sa madilim na kalangitan, nilunok ang kanyang laway, at itinaboy ang masamang hinala. Walang pag-aatubili, tumakbo siya patungo sa direksyong sa tingin niya'y doon nagtungo ang kanyang lolo. Habang tumatakbo, tila humahaba ang bawat segundo, parang pinahaba ng tadhana ang oras mismo. Tumakbo si Yunil, ang bawat hakbang niya ay dumadagandong sa lupa. Habang tumatagal, bumabagal ang kanyang takbo, at humihingal siya ng malalim, hanggang sa tuluyang huminto.
Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaalsa habang lumalaki ang kanyang mga mata sa tanawing nasa harapan niya. Ang kanyang lolo, nakasandal sa puno, walang malay. Mula sa kanyang mga mata, bumababa ang dugo, na parang umiiyak ang sariling laman. Lolo, sigaw ni Yunil, ang kanyang tinig ay basag sa takot at pagdurusa. Mabilis siyang tumakbo palapit, ngunit paglapit niya, lalo pang bumigat ang kanyang bangungot. Ang dalawang braso ng kanyang lolo ay malinis na naputol, parang iniwan ng isang matalim na sandata. Lumuhad siya sa tabi nito, nanginginig, halos hindi makapaniwala sa nakikita. El Lolo, anong nangyari sa iyo? Pautol niyang sabi. Dahan-daang iminulat ng matanda ang mga mata, mahina. Yunil, ay ikaw ba yan? Pumatak ang mga luha ni Yunil, nanginginig ang tinig. Ako, Lolo, nandito ako. Ngumiti ng bahagya ang matanda, mahina at puno ng sakit. Patawarin mo ako, Apo, tila dumating na ang oras ko. Sinubukan pa niyang magsalita, upang ipagbawal kay Yunil na ipagpatuloy ang propesyon ng tagapaglibing. Ngunit isang matinding pag-ubo ang pumihil sa kanya. Kasabay ng dugong bumulwak mula sa kanyang bibig. Lolo, sigaw ni Yunil, halos mawalan ng boses. Habang hinahawakan niya ang mga balikat nito, desperado. Tumigil ka na, huwag ka nang magsalita. Pagsusumamo niya, ngunit pinilit ng matanda na magpatuloy, ang boses nito ay halos pabulong. Makinig kang mabuti, huwag kang maghihiganti. Umiling si Yunil, humahagulhol. Hindi ko mapapatawad ang mga gumawa nito. Hindi ko kaya, habang mahigpit niyang hinahawakan ang kasuotan ng kanyang lolo. Lalo siyang napahagulgol, halos mawalan ng hininga. Mas pipiliin kong mamatay at sumama sa iyo. Sabi mo nga, walang pinagkaiba ang impyerno at mundong ito, di ba? Kung ganun, mas pipiliin kong nasa impyerno kasama ka. Kaysa mabuhay dito nang wala ka. Napapikit ang lolo, pinipigilang lumuha. Habang sa loob-loob niya'y nanghihinayang. Akala ko, madali lang palang mamatay, mahina niyang bulong. Pero mali ako. Bago pa makasagot si Yunil, bumigkas muli ang matanda sa halos hindi marinig na tinig. Tumakas ka, lumayo ka hanggat makakaya mo, iyon lang ang hiling ko. Isang huling hinga, masaya ako, sa bawat sandaling magkasama tayo. At sa huling pagbuga ng kanyang hininga, tumigil siya. Nanigas si Yunil sa lugar, nakatitig sa walang buhay na katawan. Habang patuloy ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mukha. Ang bangkay, na kanina'y nakaalalay sa kanyang bisig. Dahan-daang lumundo, bumagsak ng paarap sa lupa. Isang mapurol na tunog ng pagkahulog ang umalangaw sa katahimikan. At sa sandaling iyon, bumagsak din ang mundo ni Yunil. Lolo, pautol na sambit ni Yunil. Nanatili siyang nakatayo roon, tulala, nakatitig sa walang buhay na katawan ng kanyang lolo na nakahandusay sa malamig na lupa. Hindi tumitigil ang kanyang pagluha. Ang maliit niyang katawan ay nanigas. Nakapako sa lugar, nilamon ng katahimikan at dalamhati. Nagbago ang tanawin. Lumipas ang oras. Ang mga luha ni Yunil ay tuyo na, ngunit ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. Walang ningning, walang init, hangkag, parang pinatay din ng tadhana. Nakatayo siya sa harap ng bangkay ng kanyang lolo. Na siya mismo ang maingat na inihanda. Ang bawat galaw niya ay mekanikal, walang emosyon. Galaw ng isang bihasang tagapaglibing. Bago niya simulan ang ritual, mahinahon siyang bamulong. Lolo, hinaplos niya ng marahan ang mukha ng matanda. At doon niya lubos na naunawaan. Na ang huling habilin ng kanyang lolo na huwag maghayganti ay hindi kahinaan. Kundi isang pagtatangkang iligtas siya. Ngunit ang kanyang mga mata, walang sigla tulad ng bangkay sa harap niya. Ay nagliwanag ng bahagya, kulay pula, parang dugo. At mahina niyang ibinulong. Hindi kita masusunod ngayon, lolo. Muling pamatak ang luha, pero ang boses niya ay matatag, puno ng galit. Sinuri niya ang mga sugat. Ang mga braso, naputol sabay, gamit ang bihirang pababang hiwa. Pagkatapos, nagbago ang galaw ng atake sa kalagitnaan,
naging tusok na tumagos sa magkabilang mata. Naningkit ang mga mata ni Yunil. Ang istilong ito, demonic sword form, ang Tano Yoga technique. Lumipat siya upang suriin ang likod. At binilang ang 73 maliliit na sugat, mga tanda ng paggamit ng nakatagong sandata. Ayon sa pattern, mag-isa lang ang umatake, gamit ang isang kagamitan na kayang magpalipad ng daan-daang bala sa isang iglap. Pagkatapos ay napansin niya ang bahagyang pagkawala ng kulay sa ilalim ng dila at mga kuko. Kaya't natukoy niya ang lason, isang uri na dumudurog sa laman at dugo mula sa loob. Isa-isa, binuo niya sa isip ang imahe ng mamamatay. Isang kasapi ng demonic sect, bihasa sa Tano Yoga technique. Armado ng bihirang tagong sandata, at gumagamit ng nakamamatay na lason. Iilan lang ang tumutugma sa ganitong paglalarawan, bulong niya. Habang tumatag ang apoy ng galit sa kanyang mga mata. Tinitigan niya ang bangkay ng kanyang lolo. Ang tingin niya ay matigas at malamig, puno ng panata. Hahanapin kita, mahina niyang sinabi. Kahit ano pa ang kapalit. Sa kasalukuyan, nakatayo si Yunil sa mesa ng pagrerehistro sa Devil's Palace. Sa papel, isinulat niya ang pangalan. Bo Yunil ng Gyung Clan. Nagkatinginan ang mga taga-sulat, sabay tawa. Ano yun? Gyung Clan. Anong klaseng probinsyang tribo yun? Isa sa kanila ang Bamulong, habang ang isa pa ay natawa. Baka natakot lang si Betty sa pangalan. Matapos makita ni Betty ang mga kasulatan ng pagsang-ayon na isuko ang karapatan sa sariling katawan. Isa sa mga taga-sulat ay ng Asaro, habang ang isa naman ay nainip at marahas na nagsalita. Kung pipirma ka, pirmahan mo na. Kung hindi, lumayas ka. Walang imik si Yunil. Kinagat niya ang kanyang hinlalaki hanggang sa sumirit ang dugo, dahilan upang mapahinto sa gulat ang mga nakapaligid. Sa loob-loob niya, tahimik niyang inusal. Nang mamatay si Lolo, nabasag din ang buhay ko. Ang tanging natira sa akin ay paghihiganti. Idiniin niya ang dagwang hinlalaki sa papel ng pagrerehistro, iniwan ang marka ng kanyang panata. Sa kanyang isipan, umalangaw-ngaw ang bulong. Ang paligsahang ito ang unang hakbang tungo sa aking paghihiganti. Maikling pagsasalaysay. Sa loob ng maraming henerasyon, ang mga Orthodox at Unorthodox sects ay naglaban para sa kapangyarihan sa mundo ng Mrm. Ang Orthodox sects, na nag-aangkin ng katwiran at hustisya, ay pinamumunuan ng Mrm Alliance. Samantala, ang mga Unorthodox sects ay umiikot sa Devil's Palace, kung saan lakas lamang ang batayan ng tama at mali. Sa loob ng mahabang panahon, balanse ang dalawang panig. Hanggang sa lumikha ang Orthodox sects ng 18 martial masters, mga tinaguriang pinakadakilang mabubuting maestro. Bilang tugon, ang Devil's Palace ay bumuo ng pangontra. Ang 10 Demon Lords. 10 henyo ang pipiliin, anumang lahi o pinagmulan. At pagkakalooban ng sekretong sining ng 10 demonic sections. Ang pangakong ituturo ang tunay na sining ng Devil's Palace kahit kanino. Ay nag-udyok sa libu-libong kabataang lalaki na magtungo roon. Kasama na si Yunil. Matapos siyang magparehistro at pumasok sa bukas na lupain ng seleksyon. Napatingin ang lahat sa bagong dating. Ang anunsyo ay nagtipon ng napakaraming ambisyosong kabataan mula sa bawat sulok ng lupain. Sa gitna nila ay nakatayo si Yunil, tahimik, ngunit ang paligid ay kumikibot sa tensyon at enerhiya ng pagpatay. Nararamdaman niya ito. Sa mga taong ito, maaaring naroon ang konektado sa pagpatay sa kanyang lolo. Alam niyang ang mamamatay ay isa sa mga dalubhasa. Isang antas na malayong malayo pa sa kakayahan niyang taglay ngayon. Kaya't nauunawaan niyang kailangan din niyang maging ganun, isang halimaw sa kapangyarihan. Wala siyang sekta, wala ring guro o pagsasanay. Ang tanging daan niya tungo sa lakas ay ang maging isa sa 10 Demon Lords. Biglang tumahimik ang buong lugar. Isang matangkad na lalaki na may makapal na puting buhok at mga matang kasing pula ng dugo ang lumabas sa harapan. Ang kanyang presensya ay mabigat, nakakapigil hinga.
I am head instructor Hurayan. Malakas niyang pahayag. Ang boses ay umalangaw-ngaw sa buong palasyo. Isang simula ng labanang magpapasya sa kapalaran ni Yunil. Umalangaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong patio, malakas at mabigat. Napasinghap ang karamihan. Siya mismo, ang dugong gintong punyal, si Hurainong. Iginawi ni Rainong ang kanyang titig sa mga kalahok, malamig at mapanuri. Ang lugar na ito, aniya, ay umiiral upang hanapin ang pinakadakilang mga henyo ng mga demonic sections. Tanging ang mga makalalampas sa bawat pagsubok ang magkakaroon ng karapatang maging kandidato para sa 10 Demon Lords. Ipinahayag niya ang unang pagsubok. Pagsusuri ng pisikal na kakayahan. Ang mga mandirigma ng Devil's Palace ang magsasagawa nito. Agad na nag-ingay ang mga kalahok, galit at pagkadismaya ang umalangaw-ngaw. Sandali lang. Sigaw ng isa. Paano naging pagsubok yan? Walang kwenta yan. Sigaw naman ng iba, nasaan ang totoong laban? Lalong kumulo ang pulutong. Ang galit at pagkalito ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Nagsimula ang pagsusulit. Ang mga taga-suri ay naglakad sa mga hanay. Idinudampi ang mga kamay sa mga balikat, braso, at binti ng mga kalahok. Sinusuri ang istruktura ng buto at kalamnan. Pagkalito ang bomb alot sa marami. Inasahan nila ang isang labanan, hindi ganitong klaseng eksaminasyon. Tahimik na pinagmamasdan ni Yunil ang mga pumapasa na inihahatid patungo sa ibang bahagi ng palasyo. Nang siya na ang tinawag, isang taga-suri ang humawak sa kanyang braso, at napanganga ito sa gulat. Tapos na ang batang ito, bulong nito sa sarili. Ngunit kaagad din niyang naramdaman. Isang nakapangangilabot na puwersa. Isang aura ng pagpatay na napakatalam, parang yelo sa kanyang hininga. Kahit nanginginig, nagpa siya, ang taga-suri, bagsak, walang imik si Yunil. Inasahan na niya ito, lumaki siya sa paligid ng mga bangkay, hindi mga mandirigma. Ang lakas ng katawan ay hindi kailanman magiging sapat para sa kanya. Ngunit alam niyang hindi dito nagtatapos ang kanyang landas. Pagkatapos ng pagsusulit, isang galit na tinig ang umalangaw-ngaw mula sa hanay ng mga kabataan. Hindi ito patas. Anong silbi ng paligsahang ito kung pisikal na lakas lang ang tinitingnan ninyo? Tinutukan siya ni Hurainong ng malamig na titig. Ang mga kalamnan at buto ang pundasyon ng sining pandigma. Aniya ng mariin. Ang paligsahang ito ay naghahanap ng mga talento mula sa bawat lupain. Kung hindi mo kayang lampasan ang pinakasimpleng pamantayan, wala kang karapatang magreklamo. Bahagyang nanghina ang loob ng binata. Ngunit hindi siya natahimik. Pero, dapat naman siguro kaming bigyan ng pagkakataon. Hindi pa man niya natatapos. Kumislap ang mga mata ni Hurainong. Mumunting kidlat ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan. Ang hangin ay biglang bumigat. At ang puwersang nagmumula sa kanyang aura ay parang alon na nagbabantang durugan ng sinumang lumapit. Tumama ang pressure sa karamihan na para bang isang malakas na bagyo. Ang binatang nagreklamo ay nahulog sa isang tuhod, hirap huminga, nanginginig ang katawan sa bigat ng ginawang pagpigil. Habang ang kanyang aura ay patuloy na bumabara sa lahat, tumagas ang boses ni Hurainong sa hangin, kalmado ngunit puno ng utos. Huwag kayong mag-alala, sabi niya. Sa ikalawang pagsubok, personal kong pipiliin ang mga kayang matutong makipaglaban kahit kulang sa pisikal na kakayahan. Bumaling siya sa mga natitirang kalahok, ang kanyang mahabang Amerikana ay umiindak pa sa nalalabing enerhiyang nasa paligid. Ang ikalawang pagsubok, aniya ng higpit at may katapusan, ay agad sisimulan. Naangat ang matinding pagpilit, at naiwan ang lugar sa mabigat na katahimikan. Kumatok ng bahagya ang kanyang ulo, malamig at mabangis ang titig, at nagdeklara. Magsimula na, labanan ninyo ang bawat isa at mabuhay hanggang ang isa lamang ay manatiling buhay. Ang mga salitang iyon ay bumagsak na parang kulog. Nagkatinginan ang mga kalahok ng nakatunganga at takot, dahan-dahang bumabalot sa kanila ang katotohanang ipinag-utos. Isang kalahok ang tila nalilito sa utos.
Patayin ang isa't isa, pero tayo'y magkakampi naman. Nagkunot ang isa sa hindi makapaniwala. Seryoso ba sila? Ngunit may isang tao sa kanila na nag-aalab pa rin ng galit, huminga siya ng malalim. Ayos lang, bulong niya. Kung ganun nga ang sitwasyon. Tumingin siya sa gilid, at ang ideya pala ay maaaring magbunga para sa kanya. Kung kailangan niyang pumatay, gagawin niya. Ang tingin niya ay tumapat sa isang dalagang may pulang buhok na nakatayo malapit kina Bu at Seal, humigpit ang kapit niya sa sandata hanggang tumulo ang mga ugat sa kamay. Nagpanatag siya, inihanda ang tindig para sa isang malupit na suntok, at nagtaglay ng matinding determinasyon sa mukha. Walang pag-aatubili, itumang niya ng buong lakas ang kanyang sibat tungo sa babaeng may pulang buhok, sabay sigaw. Mamatay ka! Sa sumunod na sandali, sumabog ang dugo ng tumagos ang sibat sa tiyan ng dalaga. Ngumingiti ng masama ang salarin. Oo, ito na. Ngayon, sa wakas, mapapatay na kita, pulang. Dragon, Red Dragon. Hinawakan ng pulang buhok na babae ang sibat na nakabaon sa kanyang tiyan. Tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig habang nanginginig siya sa galit. Sa pagitan ng mahirap na paghinga, pilit niyang binigkas ang pangalan ng umatake. Bakit, Win? Nang hina ang kanyang mga tuhod. Nalugmok siya sa sobrang pagdurugo, at tuluyang bumagsak, nakadapa sa lupa, patay. Napaatras ang ibang kalahok, takot na takot. Tahimik na nakatayo si Buon Seal, pinagmamasdan lamang ang paligid. Ang iba na may napasigaw sa gulat. Pinatay niya talaga. Dugo, ang dami ng dugo. Diyos ko, hindi ko kaya, masusuka ako. Habang ang karamihan ay nawawala sa katinuan, si Seal ay nanatiling kalmado, maingat na inoobserbahan ang pangyayari. Napansin niya ang hagis ng sibat, iwas sa tadyang, diretsyong tumama sa puso. Mahina ang katawan ng mamamatay, ngunit matalas ang reflex at tumpak ang galaw. Bakit? Bulong niya sa sarili. Ngunit si Wong, ang pumatay, ay tumindig ng buong pagmamataas. Ang mga matay nagliliyab sa pagnanais pumatay. May gusto pa bang sumunod sa kanya? Sigaw niya, lumapit kayo, sa itaas ng arena, mula sa isang obserbasyon na tore. Pinagmamasdan ni Hiwik Ryan-yong ang tagpo ng walang emosyon. Matatag ang loob niya, sabi niya, pero kulang sa karaniwang pag-iisip. Tumango ang instructor sa likod niya bilang pagsang-ayon. Tahimik na nag-isip si Ryan-yong. Sa ganitong laban, bulong niya sa sarili. Kung ipapakita mong ikaw ang pinakamalakas, ikaw rin ang unang mamamatay. Ngunit naniniwala siyang ang pagpapakitang ito ay magpapagalaw sa iba. At tama siya, lumaganap ang takot na parang apoy. Anong gagawin natin? Sigaw ng isa. Kung magpapatuloy ito, nanginginig ang isa pa, hindi matapos ang pangungusap. Ang pagkalito ay naging kaguluhan. Ang takot ay naging karahasan. Nag-uunahan silang umatake, walang direksyon, walang katinuan. Ang arena ay napuno ng mga sigaw at kalansing ng bakal. Isang lalaki, nanginginig sa takot, ay nakiusap. Pakiusap, hindi ko sinasadyang lumapit, pagbigyan mo ako. Ngunit bago niya matapos, sinaksak siya ng isa sa tagiliran. Tahimik na pinanood ni Ryan yung mula sa itaas. Ang mga bata, sabi niya ng mababa, hindi pa sanay sa kamatayan. Patuloy ang labanan, mas madyugo, mas marahas. Ang hangin ay amoy dugo. Habang ang mga sigaw ng desperasyon ay dahan daw ang napalitan ng pag-ungol at katahimikan. Kapag hinarap nila ang sariling kamatayan, aniya, naglalaho ang pakiramdam. Hindi na sila nag-iisip, tuluyang naglaho ang katinuan ng karamihan. Ang massacre ay lalo pang sumidhi. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang bagay na nakapukaw ng pansin ni Hiwik Ryan-yong. Bahagyang kumerba ang kanyang labi sa ngiti, may bahid ng pag-uusisa. Narinig iyon ng instructor sa tabi niya, kaya tumingin din ito sa parehong direksyon, at napangiti rin. Sa gitna ng bagyo, ng karahasan, dalawang figure ang nanatiling kalmado. Buon Seal at isa pang mandirigma. Pareho silang nakahiwalay sa labanan,
hindi nadadala ng takot, hindi rin nasugatan. Nakatayo sila sa magkaibang dulo ng pader, tahimik na nakasandal, habang ang iba sa paligid ay nagpapatayan. Dumaloy ang tingin ni Buon Sil sa paligid, sa mga bangkay, sa patuloy na pagdanak ng dugo. Ngunit malamig at walang emosyon ang kanyang mukha. Mga hanggal, bulong niya sa sarili. Hinayaan nilang lumunin sila ng takot sa kamatayan. Naalala niya ang sinabi ni Hiwi Cryenyong. Mabuhay hanggang isa na lang ang matira. Ibig sabihin, hindi pagpatay ang layunin. Ang layunin ay mabuhay. Inulit niya iyon sa isip. Kung mananatili siyang kalmado, kung mag-iisip siya ng malinaw, tiyak na makakaligtas siya. Lumuhad siya sa tabi ng isang bangkay. Maingat niyang pinag-aralan ito, at saglit na bumalik sa alaala. Nang siya'y nakatayo sa tabi ng kanyang lolo, kapwa nila sinusuri ang isang malamig na katawan sa katahimikan. Muling bumalik sa kasalukuyan. Habang pinagmamasdan ng isa pang bangkay, tumibay ang kanyang loob. Mabubuhay ako, wika niya sa isip. Kahit ano pa ang mangyari. Malapit doon, isang kalahok ang pumatay sa kalaban ng walang pag-aatubili. Pagkatapos ay napansin niya si Buon Sil, nakayuko sa mga patay. Ano bang problema ng taong yun? Usual niya nang may pangungot siya. Ang duwag, nagtatago lang pala. Hindi na malaya ni Sil na siya'y tinitingnan. Masyado siyang nakatuon sa mga marka sa mga bangkay. Mananipis, mahinahong hiwa. Ang ganitong mga hiwa ay gawa lamang ng manipis na espada. Nagpa siya ang mandirigma. Si Sil ang susunod niyang papatayin. Sa isang sigaw, inilunsad niya ang kanyang sandata. Sumipol ang hangin habang lumilipad ito. Hindi gumalaw si Sil, hindi hanggang sa pinakahuling sandali. Pagkatapos ay bahagya siyang umilag. At tumama ang sandata sa kahon sa kanyang likod. Nabasag ang kahon, kumalat ang laman. Ang mga nakatuping kasuotan na maingat niyang dinala. Tumawa ang umatake. Ano yan? Nagbebenta ka ba ng mga banal na relikya? Pang-aasar niya. Hindi siya pinansin ni Sil. Tahimik siyang lumuhod, pinulot ang kanyang mga gamit. Habang inaabot niya ang isang pirasong tela, sumulpat muli ang isang alaala. May kumilos sa loob niya. Isang alaala, tahanan, ang parehong kahon, ang parehong tela, at sa tabi nito, isang dagan na may kasamang sulat kamay na tala. Naalala niyang binasa niya ito noon. Maligayang kaarawan, mahinang bulong niya noon. Lolo, unti-unting naglaho ang alaala, at sa halip ay sumibol ang galit mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Namula ng bahagya ang kanyang mga mata, kumikislap sa ilalim ng liwanag habang nakatutok ang tingin niya sa dagan na nakakalat ngayon sa lupa. Samantala, tinwiril ng umatake ang kanyang sandata, may nakapilming ngiti sa labi. Ano yan? Sabi niya nang may pang-aasar. Balak mo ba akong labanan gamit lang yang maliit na daga? Ano bang magagawa mo dyan? Muli niyang pinaikot ang sandata, handang umatake. Tumatawa pa. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang anino ang biglang lumitaw sa likuran niya. Tahimik, mabilis, isang mandirigma na may malalamig na mata, walang bakas ng buhay. Ay bumaba ang espada sa isang tuloy-tuloy na hiwa. Tumagos ang talam, at sa isang mapurol na tunog, bumagsak ang katawan ng lalaki, patay. Tumingin ang bagong dating kay Buon Sil. Hindi mo kailangang magpasalamat, malamig niyang sabi. Ang mga mahihinang tulad mo, kapaki-pakinabang din. Nakaka-distract ka sa mga kalaban. Tahimik lang si Sil, patuloy na pinag-aaralan ang mga bangkay sa paligid. Napataas ng kilay ang mandirigma. Matatalas ang mata mo, sabi niya, pero halatang hindi ka pa naturuan ng martial arts. Habang nagsasalita, siya, isa pang kalahok ang biglang umatake mula sa likuran. Ngunit hindi man lang siya lumingon. Isang mabilis na pag-ikot ng espada, at tumilapon ang kalaban, duguan, patay agad. Kita mo, sabi niya ng kalmado, kaya kitang patayin kahit kailan. Napahinto si Sil at bahagyang lumingon, walang imik. Mula sa malayo, nanlisik ang mga mata ni Hiwi Cryenyong. Natutok ang tingin niya sa espada ng mandirigma.
Ang sandatang yun, bulong niya. Ang espada ng Annihilation, ang Black Soul's weapon. Tumango ang instructor sa tabi niya. Ang pangalan ng batang yun ay Nung Wonggang, paliwanag nito. Sinasabing natagpuan niya ang Black Soul Secret Manual at ang espada sa isang liblib na lambak. Ngunit dahil mag-isa lang siyang nagsanay, kulang ang kanyang disiplina, maraming butas ang galaw niya. Itiniklop ni Hiwik Ryanyong ang kanyang mga braso. Pero siya lang ang kilalang disipulo ng Black Soul, sabi niya. Kahit kulang sa lakas, malaki ang tsansa niyang mapasama sa 10 Demon Lords. Marahil ay manalo pa sa pagsubok na ito. Tumango ang isa pang instructor. Baguhan pa rin siya, hindi karapat-dapat sa sandatang yun, wika nito. Ngunit sa mga natitirang kalahok, wala pang kayang humarap sa kanya. Maliban na lang kung may mangyaring tunay na hindi inaasahan, malinaw na si Wonggang ang lalabas na pinakamalakas. Samantala, si Inseal ay patuloy na sinusuri ang isa pang bangkay, napapansin ang magagaspang at hindi pantay na hiwa sa katawan nito. Lumipas ang oras hanggang sa tuluyang tumahimik ang larangan ng labanan. Sa gitna ng mga bangkay, si Nung Wonggang na lamang ang nakatayo, may bahagyang ngiti sa labi. Ganito pala, bulong niya, habang pinupunasan ang dugo sa kanyang espada. Paglingon niya, tumama ang tingin niya kay Inseal. Hindi ko inakalang ikaw ang matitirang buhay, wika niya nang may nakangising kumpiyansa. Ngayon, ang arena ay isang dagat ng kamatayan. Dalawa na lang ang natitira. Nung Wonggang at Buonseal. Ngumisi si Wonggang ng marahas. Kung mapapatay kita, ako na ang magiging kandidato para sa 10 Demon Masters. Halika, umatake ka. Tahimik lang si Inseal, nakatingin ng kalmado. Alam na niya,